May tanong lang po ako, nag-alarm clock po ba kayo? Magbago po kayo matulog, nagseset po ba kayo ng alarm clock? Marahil marami po sa atin, ginagamit ang alarm clock para magising. Pero ibang usapan yung nagigising ka ba? Dahil marami sa atin, nagseset ng alarm clock pero hindi nagigising o ayaw magpagising. Meron pong 4 na klaseng tao. Depende po sa kanilang reaction sa alarm clock. Makikilala mo ang isang tao, depende sa kanyang paggising sa umaga. Ang unang klaseng tao ay yung mga mahilig matulog. Yung kahit na nag-alarm, napakalakas ng ring na kanilang alarm clock, mahimbing pa rin ang tulog. Habang ang lahat ng mga tao nagising na, siya pa rin, dire-diretso ang tulog. Yan yung mga taong medyo tamad o ayaw lumabas, tumayo sa kama. Ang tawag ko po sa mga taong ito ay sleepers, mga mahilig sa tulog. Pero ang pangalawang klaseng tao ay yung mga pag narinig nila ang ring ng kanilang alarm clock, pipindutin nila yung snooze button. Anong ibig sabihin? Gusto nilang i-extend, pahabain ang kanilang pagtulog. Meron pong tao na bago matulog, ang sineset niyang alarm hindi lang isa, hindi lang 2. Minsan 3, minsan 4, 5, sunod-sunod. Kung magigising siya, 6 o'clock. Gusto niya meron din siyang alarm na 6:05, 6:10, 6:15, hanggang 6:30 nag-a-alarm. Sila yung mga taong medyo hirap din sa paggising. Hinahatak sila ng kama. Gusto nila, pero mahina sila. Yung pangatlong klaseng tao ay yung mga taong pag narinig nila yung alarm clock, magigising naman, magtatrabaho, pero konting kilos agad napapagod at gustong bumalik sa kama. Sila yung mga taong minsan papasok sa trabaho, pero pagdating doon, sila po ay magse-siesta, matutulog muli. Kung yung pangalawang tao, ang tawag ko po sa kanila, snoozers, dahil mahilig sa snooze. Yung pangatlong klaseng tao, yan naman yung mga fallers. Parang bumabagsak, bumabalik sa tulog. Yung pang-4 na klaseng tao ay yung mga masisipag, yung mga inspired, yung mga may gana. Sila yung mga tao madalas na hindi pa man nag-alarm, nakagising na, inuunahan pa nila yung alarm clock nila. Pag narinig nila yung alarm, agad tatayo, magtatrabaho, magpapagod. Bakit? Malinaw sa kanila ang kanilang misyon. Klaro sa kanila anong kahulugan ng kanilang buhay. Naiintindihan nila, nauunawaan nila, sayang ang oras at panahon. Ang tawag ko po sa mga taong yan ay wakers, mga gising na tao. Bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, ano ba talaga ang nagigising sa atin? Yung alarm clock? Hindi. Ang Diyos. Pag ikaw ay nagising, hindi dahil ginusto mo. Pag ikaw ay nagising dahil ginusto ka, nagisingin ng Panginoon. Tandaan niyo po, maraming mga tao nag-set ng alarm clock pero kaninang umaga, hindi na sila nagising. Bakit? Dahil kinuha na sila ng Panginoon. May pagkagising ang ating katawan, pero meron ding pagkagising ang ating mga kaisipan at kaluluwa. Paano ginigising ng Diyos ang ating isip, puso at espiritu? Sa pamamagitan ng kanyang turo. Yan naman ang narinig natin sa Ebanghelyo. Nung muling nabuhay ang ating Panginoon, sabi, binuksan niya ang kanilang mga kaisipan sa pamamagitan ng kanyang turo. Ang tanong, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ano ang gagawin natin? Ano ang magiging reaksyon natin? Merong mga tao, kahit na naririnig nila ang karunungan, ang salita ng Diyos, nagtutulog-tulugan. They are like sleepers. Yan yung mga taong gustong pagpatuloy yung kanilang pagkakasala. Binabaliwala nila yung sinasabi ng kanilang konsensya. Tinutulugan nila yung mabuti na pwede nilang gawin. Pero pangalawa, meron din po mga tao na snoozers pagdating po sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa Diyos. Sila yung mga taong pinagpapabukas o sinasabing mamaya na. Alam naman nila yung dapat nilang gawin, pero pinopostpone.
yung dapat at kailangan nilang gawin. Dahil masyado pa silang nag-i-enjoy din sa kasalanan at sa bisyo. Pinagpapaliban, sinasabi, mamaya na. Pero pangatlo, meron din pong mga followers. Yan yung mga taong, oo, sumunod sa Diyos, ginagawa nila yung tama, yung mabuti, pero mga ilang araw, ilang panahon, sila'y matutok sumuli. Sila'y babalik dun sa kanilang nakagisnan, nakasanayan. Dahil naalala nila yung dati nilang buhay, nagbabacksliding, nagbago na, bumalik dun sa dati. Ang tawag diyan, mga followers. Mga kapatid, tayo po ay tinatawag ng Diyos na mamulat, magising. Kung narinig mo na ang salita ng Diyos, kung naramdaman mo na tinatawag ka niya, huwag kang mag-atubili, sundan mo siya. Dahil aanuhin mo pa ang buhay na ito kung hindi ka gagawa ng mabuti. Tandaan niyo po, lahat ng ating ginagawa dito sa mundo ay may bunga sa susunod na buhay. What you do in this life echoes in the afterlife. Amen? Gumawa ka ng masama, yan ay magiging alingaw-ngaw sa susunod na buhay. Pero sa napakaiksing panahon, kung gagawin mo naman ang mabuti, hindi masasayang ang iyong buhay. Nakita po nila sa pag-aaral, sino po talaga yung mga tao na tunay na masaya? Yun po ba yung mga tao na maraming pera, masarap ang kanilang kinakain, yung meron silang mataas na posisyon sa lipunan? Hindi. Ang nakita po nila, ang sangkap na masayang buhay, unang-una na dyan, ay isang makabuluhan na ugnayan at relasyon. Meaningful relationships. Pangalawa, yung mga taong nabubuhay ayon sa kanilang mga paniniwala, ayon sa kanilang tinatayuan na values. Pero ang pangatlo, ang masayang tao ay yung mga taong meron silang misyon na ginagawa. A person feels fulfilled when they are completing their known mission. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo, dito sa oras na pinagkaloob ng Diyos sa inyo, ginising kayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Inuubos ba natin para magkaroon tayo ng makabuluhan na ugnayan at relasyon? How about living our values? Ano yung mga tinatayuan mo, pinaglalaban mo na tama? At pangatlo, nakita mo na ba, natuklasan mo na ba ang kagustuhan ng Diyos, ang misyon na pinapagawa niya sa iyo? Kung magagawa natin, magkaroon ng tatlong sangkap na ito sa maiksing buhay, hindi masasayang ang ating oras at panahon. Mga kapatid, pag ginising ka na ng Diyos, huwag ka nang babalik na matulog. Dahil tandaan niyo po, ang ating buhay ay maiksi at ang kamatayan ay sigurado. Pero kahit na maiksi ang buhay, pwede nating gawin itong masaya, maganda at makahulugan sa tulong at grasya ng Diyos.